Hello everybody! Salamat sa Panginoon, nakita-kita tayo muli at binigyan ako muli ng Panginoon ng privilege na ako maghatid sa inyo ng message na ito, ang pinakahuling message for this year, the year 2020. At tayo po ay nasa series ng The Unspeakable Joy. Ito po yung The Good News of Christmas. Higit kailanman, ito po ang napakahalagang message ng Panginoon sa sanlibutan, sa mga taong minamahal niya, ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, bago magkaroon tayo ng resurrection, bago tayo ma-experience natin ito pong Holy Week, kung walang kapanganakan, kung walang pagsilang ng Panginoong Jesucristo, wala tayong Holy Week. Kaya ito po ang pinakamahalaga, ito ang simula ng lahat. At ito po ang title ng ating message ngayong linggo, Experiencing the Unspeakable Joy. We need to experience the unspeakable joy. Itong hindi kayang ipahayag ng pananalita na kagalakan. Ito'y hango sa Psalms 98, verse 2 hanggang verse 9. Babasahin po natin. Sa Psalms 98, verse 2 to 9 na ito. The Lord has made known His salvation. His righteousness He has revealed in the sight of the nations. He has remembered His mercy and His faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout joyfully to the Lord, all the earth break forth in song. Rejoice and sing praises. Sing to the Lord with the harp and the sound of a psalm, with trumpets and the sound of horn. Shout joyfully before the Lord the King. Let the sea roar and all its fullness, the world and those who dwell in it. Let the rivers clap their hands. Let the hills be joyful together before the Lord. For He is coming to judge the earth with righteousness. He shall judge the world and the peoples with equity. Alam niyo po ay ginawang awit, yung Psalms 98 na yan. At ito po, yung awit na ito, ang nag-compose po nito ay si Isaac Watts. At ito po isinulat niya noong 1719. Imagine, napakatagal na nitong awit na ito, yung Joy to the World. Okay, tagal na nito. Pero ito ay makikita natin na ito isinulat at hindi ito intended originally para ito'y gawing awitin ng pang-Christmas. Hindi po yan ang talagang tunay na layunin ng writer. Ito po ay sinulat niya, it was meant to glorify the return of Jesus Christ for all the nations to celebrate that God has brought salvation to the world. So yun po ang purpose nito. At ito pong sumulat na ito, si Isaac Watts. Hindi lamang ito ang kinompose niya, napakarami niyang ikinompose na awit. At na ngayon ay yung iba, karamihan doon, hymnal at ginagamit sa Christmas. Pero hindi po talaga yan ang intention. Yung return ng Panginoong Jesucristo to glorify the return. Pinapanganak pa lamang siya, isineset ng Lord, inihahanda na niya ang kanyang pagbabalik. Ito'y para sa lahat ng bansa to celebrate na ang Diyos ipinagkaloob na sa atin ang salvation, ang solution na ating kailangan sa ating buhay habang tayo narito pa sa lupa. Pero ang question na ito, why some people miss out the joy of Christmas? Para sa mga bata, yung mga children, ito ang joyful time para sa mga bata. May laruang bago, may damit na bago, pinapasyal. Okay? Pero sa mga matatanda, it becomes stressful para sa kanila. Ang reason? Ito, this is the reason. Ito ang panahon ng mga parties. Parties to plan. Pinaplanong mga party. Maaaring malakihang party pag may kaya sa buhay. O kahit na hindi may kaya sa buhay. Pero sa lahat, ito isang special na party. Ang karamihan mga tao, kailangan nilang magkaroon ng gifts. Mga regalo. Imagine mo yung volume ng mga tao na kung halimbawa ay lima sa family. So, si tatay bibili para sa lahat, para kay nanay at sa 3 anak. Si nanay bibili para kay tatay at sa 3 anak.
Tapos si kuya bibili para kay tatay at kay nanay at sa dalawang kapatid. And so on. Kaya ito po yung volume ng gifts na uwi sa materialism. Anything na may kinalaman sa Diyos, nalilihis ng celebration ng mga tao. Of course, nagluluto ng mga meals at kung may party man, ang pagkain dito ay special. Hindi yung normal na kinakain natin. So, special talaga. At ang karamihan nagtitrip ng mahaba. Malayo ang biyahe. Yung mga relatives na taga malayo, taga ibang lugar, si kuya, si ate, mag-uuwian galing sa ibang bansa. At yun ay iintindihin ng lahat. So ito ay nagiging stressful sa mga may edad na. Yung mga naghahanda, yung mga responsible sa kanilang mga tahanan. Kaya, yung iba nami-miss out ang tunay na kahulugan ng kagalakan sa Kapaskuhan. So ito ang ating titingnan kung paano hindi natin mamimiss ito. We need to remember who is really the one responsible for the whole Christmas thing. Sino ba itong siyang responsable kung bakit tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan, ng Christmas? Ito, titingnan natin. Amen po. Bago natin gawin yon, gusto ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. Mag-pray tayo. Let us pray. Amen po. Heavenly Father, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang tunay na kahulugan ng kagalakan ng Kapaskuhan, the joy of that Christmas brings to us, ay aming maranasan. Tulungan niyo po kami na hindi kami ma-divert. Tulungan niyo po kami na hindi namin ibaling sa ibang bagay ang tunay na kahulugan ng kagalakan ng Kapaskuhan. At hindi lang kami maging masaya, kundi kami ay magkaroon ng kagalakan at maranasan namin ang kagalakan na ito, bunga ng pagkakasilang ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Father, sa iyong pag-ibig na walang kapantay. Thank you, Lord, so much for your love for us. In Jesus' name, Amen. Sa John 3:16, ay ganito po ang sinasabi. For God so loved the world. Nakita niyo yung umpisang yun. Sabay-sabay po tayo basahin natin. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Alam niyo po, ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Unfortunately, many people leave Christ out. Sa Kapaskuhan, tinan nyo, nagdiriwang dahil ipinanganak, mayroong may birthday, pero yung may birthday, hindi doon ipinapatungkol ang lahat. Hindi sa kanya ibinibigay yung priority. Instead of looking to Jesus, people look for things that will make them happy. Hindi lang yun, tinan nyo. Ang Christmas, sabi, Merry Xmas. Tinan nyo yung salitang yun, Merry Xmas. Alam nyo, sino ba ang nilagyan ng X doon sa Xmas? Hindi ba si Christ? Si Christ nilagyan na ng X. Kahit anong paliwanag ang gawin mo sa akin, pag nilagyan mo ng X si Christ, ibig sabihin nun, iniitsapwera na si Jesus Christ. Kaya napakaraming mga tao na may miss out ang joy na kaloob na dala-dala. Christmas brings to us joy, but we miss out, nami-miss ito ng maraming mga tao. Ang mga tao, naghahanap ng kanilang kaligayahan. They will do whatever it takes para sila magkaroon ng kasiyahan, para magkaroon sila ng brighter Christmas. Merry and bright. Ang Christmas nila, merry and bright. Bumibili sila ng maraming bagay na hindi nila normaling binibili to make themselves happy. So, they look for happiness in entertainment, hobbies, sports, passion, addiction. Pagka Pasko, tuwing Pasko, usapan nga namin mag-asawa. Ano ba ginagawa ko pagka Pasko? Sabi ni Pastor Bessie, sabi niya, umiinom. Bumibili ako ng mga paborito kong scotch. Bumibili ako ng inumin. At dinadaan ko sa pag-inom,
ng alak para ako sumaya. At ganoon ang ginagawa ko nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Alam ko, marami sa inyo nakaka-relate sa akin. Happiness deals with what is happening outwardly. It depends on circumstance. So yung panlabas, ang katotohanan niyan, it is a temporary interruption to boredom. Parang yung inyong pagiging bored, nilulunasan natin temporarily. Nagkakaroon tayo ng temporary interruption ng ating pagkainip sa pamamagitan ng ginagawa nating happiness. Ang happiness depende sa happenings. Kailangan natin pumunta sa isang lugar, kailangan natin may ganitong gawin tayo, kailangan bumili tayo ng material things to be happy, kailangan ay may pera para maging masaya. Paano magiging masaya ang Pasko? Tayo yung karimitang naririnig natin sa news, di ba? Ito po ang alalahanin daw ng mga Pilipino, paano na kaya kami sa Pasko? At nakikita natin yung mga nagtitinda, kumusta na po ang inyong negosyo? O kumusta ang inyong Pasko? Paano ba naman kami magkakaroon ng Pasko? Napakatumal, napakahina ng mga bumibili. Dahil na-lockdown po, ang economy bumaba because of COVID-19. Nakikita na natin ang impact nito, materialism. Yung impact nito, yung material things, hindi natin nasusunod to make us happy. Now, ang genuine joy does not depend on what's happening. Hindi ito depende sa outward na mula sa labas patungo sa atin. Ang tunay na joy, it is an inner sense of well-being. It is inside us. That has nothing to do with the outward o circumstansya. May kinalaman ito sa pag-asa ng ating pananampalataya. Kaya pwedeng tayo nasa isang sitwasyon na hindi madali, sitwasyon na hindi magaan, pero meron pa rin tayong joy. Why? Dahil sa kabila ng lahat, meron tayong pag-asa. Yun po ang tunay na joy. As the song says, ito po, yung joy to the world, we can have joy because the Lord has come. Joy to the world, the Lord is come. Di po. Kaya kung ang Panginoon ay nagkatawang tao, well, you must receive. Si Jesus Christ is gift. Tingnan niyo po ang very ironic nito. Tingnan niyo, maraming, para sumaya ang Christmas, maraming ornaments na nilalagay sa bahay. Yung Christmas tree, nilalagay natin ng maraming mga sabit. Pero very ironic, ito yung dead tree. Sa ilalim nito ay napakaraming mga gifts. Ang tunay na kahulugan ng gifts na yon, ito po yung gifts na mula sa Diyos. Kaya ang totoo nun, ang Christmas brings gifts to us. At the best gift na ito ay ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Panginoong Jesucristo na ating titingnan maya-maya lang. So if you have a gift, what do you need to do? We have to receive the gift. If you receive Christ as King of your life, He provides joy. Joy to the world, the Lord has come. So let earth receive her King. So without relationship with God, naranasan ko yon. At alam kong naranasan ng marami sa inyo na wala tayong relationship. We know something about God, but we do not know God. We don't have relationship to God. Naranasan ko at naranasan ng marami sa inyo. Now, without relationship with God, there is emptiness. And we try to fill in this emptiness with something that doesn't fit. Hindi to maging eksakto para doon. It got to be a God-shaped hole in every life. Yung emptiness na yon, kailangan nyo ni God-shaped para ma-fulfill, para tayo magkaroon ng kaganapan. Anything else, hindi mag-fit. Kahit gano'n kang karaming pera, kahit billionaire ka pa, I don't care. But there is no fruitfulness. There is no fulfillment. Ano ang basis ko sa sinasabi ko? Nagkakasino. Ba't kailangan mo nung gawin yon? Umiinom ng alak. Bakit mo kailangan gawin yon?
nagsusugal, nagpupunta kung saan para pasiyahin ang kanyang sarili. Why? Because there is no joy. And you're looking forward for happiness from the outside in. So no fruitfulness, no fulfillment. Naranasan niyo na yun? Naging successful ka sa career. Naging successful ka sa business. But there is no fruitfulness and there is no fulfillment. If we try to fill our emptiness with anything besides God, we will be forever unsatisfied. Nakikita niyo ba yung laruan na mayroong nag-fit na bagayan? Nakikita niyo sa screen? Yung shape na yan ang kailangan eksaktong ipasok mo doon sa empty na yun, sa emptiness na yun, doon sa butas na yun. Pag pinasukan mo siya ng iba, hindi sushoot. It will not fit. Kahit ano ang mapalagay sa ating heart, kahit anong substitute. Sabi niyo nga word na yan? Substitute. Okay, isa pa. Substitute. Mas malakas pa doon. Substitute. Kung lagyan mo ng substitute ang emptiness ng ating heart, walang fruitfulness, walang fulfillment. Now, there is joy when the king is received. Tingnan niyo po yung wordings na ito. Okay, na ating pong inaawit yung joy to the word. Ito yung inawit ni Isaac Watts noong 1719. Okay, ready? Okay. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Then yung awit na yan. Joy to the world, the Lord is come, and let earth receive. Pag hindi natin ni-receive, it is useless. Hindi magbibigay ng joy sa atin. Dito po sa Matthew chapter 2, verse 1 ito, tingnan niyo po. Babasahin natin ito at titingnan natin yung nung time na ang Panginoong Jesucristo ay isinilang. Ganito po. Ready? Okay, basahin natin. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. But when Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Meron tayong barrier for joy. In the case of Herod, si Herodes, tignan niyo po. Si Herodes, pagka ito ay naliligalig, ang buong Jerusalem, nadadamay na naliligalig. Nakikita niya, si Herodes, ang tingin niya sa pagdating ni Jesus Christ, ang pagkasilang ng Panginoong Jesucristo, ito ay threat. Pero yung wise men, nakikita nila, they saw Jesus as a gift. Now, para sa iyo, how do you see Jesus Christ in your life? Paano mo tinitreat ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Is Jesus Christ a threat or a gift? Ulitin ko ang question ko. Sa iyo, para sa iyo, okay, kay Herod, Jesus Christ is a threat. For wise men, Jesus Christ is a gift. Now, para sa inyo, what is Jesus Christ to you? A threat or a gift? So, what do you do with a gift? Siyempre, pagka-gift, we receive the gift. Pero si Herod is a threat para sa kanya. Bakit ganon? Paranoid siya. Ano ibig sabihin nito? Siya ay merong insecurities, anxieties, fear. Ito po'y barrier for joy. Hindi mo ma-experience ang tunay na joy pag ikaw ay merong insecurities. Pag ikaw ay secured in the love of God at naiintindihan mo ang iyong position in the sight of God, so you're so secured. Walang anxiety, walang fear, walang barrier. Amen po. Pero sa ating kapanahonan ngayon, in a similar way, okay, a lot of people today reject Jesus as King. Tinatanggap si Jesus as Savior ng kanyang buhay, tagapagligtas ng kanyang buhay, pero hindi niya matanggap si Jesus as King. Alam niyo yung hari, merong kingdom,
Meron dominion, kingdom. Sabi niyo yun, kingdom. Kaya sabi, tinuro ni Jesus sa prayer, your kingdom come and your will be done. So may domain, merong kaharian. Ang hari ay merong kaharian. At ang gusto ng Lord, pagharian niya tayo maging kaharian ng Diyos. Na to them, sa maraming mga tao, sa ilan mga tao, hindi naman marami, pero masabi ko rin marami. Sapagkat mas marami ang hindi nakakaunawa ng tunay na kahulugan ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kaya masasabi kong sa karamihan, to them Jesus is a threat. Threat saan? Sa kanyang mga plano sa buhay. Totoo? What do you think? Ano sa palagay niyo? Si Jesus, threat sa plano. Siya ay threat para sa freedom ng maraming individual. Freedom. Parang mawawala na siyang kalayaan na magsabong, walang kalayaan na magsugal, walang kalayaan na mag-inuman, walang kalayaan na gawin niya mga gusto niyang gawin. Wala. Kaya threat sa kanyang passions, greed, status symbol. So ito ang mga bagay na barrier. Kung bakit maraming mga tao hindi nila na-experience yung joy na hatid ng Christmas sa ating buhay. First of all, tingnan niyo po, yung wise men, sino ba itong mga wise men? Yung, di ba, pag inisip natin to sa ating modern day terminology, wise men, these are men who are wise. Matalino. Okay. Pero alam niyo po, nanggaling ito sa salita na pinagmulan nito, magi. Magi, yun ang tawag po doon, na tinranslate sa English, wise men. Okay, pero ito, magi. At nanggaling from the east, men from the east, ang sabi po sa Bible. Pero pag tinignan natin, kung ating titingnan at susundan natin kung saan sila nanggaling, ito yung nanggaling sa Babylon. Probably ito yung modern day Iraq. So likely, ito pong tinatawag na magi o wise men. Sila po yung magicians. Ito po yung talagang magi, magician, magi. So likely, they're practicing astrology, sorcery, spiritism, and art of magic, which is, ito yung magicians of today. So most likely, mga minamahal ng Panginoon, yung mga wise men na ito, very likely, itong mga wise men na ito, mga converts ni Daniel. Nung kapanahonan na na-conquer, yung Babylonia kasi, mga minamahal ng Panginoon, para maipahayag sa inyo, ma-explain ko sa inyo, yung Babylon, ito po isang great nation, very powerful nation. At dahil sa ang mga Israelita ay nakasala, inalaw ng Diyos na makonquer sila. At nung panahon yon, itong si Daniel, itinatrain siya para maging kagamit-gamit sa kaharian ni Nebuchadnezzar. Kaya, nung nanaginip, itong pinapahulaan niya sa kanyang mga manghula, sa lamangkero, hindi nila mahulaan. At si Daniel ay tinawag nila. So, ilan itong mga wise men na ito na dumating? Walang nakakaalam nito, pero ang isang bagay ang sigurado, dala-dala ito ng mga wise men, meron silang 3 gifts. Ito po yung gold, frankincense, at myrrh. Ito po ang dala-dala nila sa infant king, sa Panginoong Jesucristo na kasisilang lang. So yung 3 wise men na ito, fit na fit sila doon sa nativity scene, yung parang yung Belen na ginagawa natin na mayroong manger. Pasok na pasok itong wise men na ito na nung nalaunan, tinitingnan sila na 3 hari. Kasi January, celebrate naman 3 hari. Pero sila ba ay 3? Tingnan niyo po. Basahin natin sa Matthew chapter 2, verse 10 to 11. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Sa verse 11. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, myrrh. Yung 3 regalo na. Pero tama yung 3, pero hindi ibig sabihin sila ay 3. Ang isang mahalagang katanungan na ito.
What made these wise men travel to Israel? All the way to Israel, looking for Jesus. Looking for the newborn king of the Jews. Isipin natin, bakit nila sasadyaing hanapin? Ganito po yun, aking nakikita. Sa tingin ko, sa akin pong observation at sa pagbabasa ng ibang commentaries tungkol dito sa Book of Daniel. Ito po mga magicians na ito na naligtas dahil si Daniel ang naka-interpret ng dream ng hari. Ito'y kamangha-mangha. Si Daniel ay lagi niyang ang pinupuri ay ang Panginoon. Hindi nila ito ma-interpret. Para dito sa mga wise men, sino ang makaka-interpret? Kasi ang gusto ng hari, hulaan nila kung ano yung kanyang panaginip at saka nila interpret. Ang gusto ng mga magicians na ito at saka encantador, yung mga magi, ang gusto nila ito mga magicians, sabihin mo na ang panaginip at saka nila interpret. Alam ng hari na bobolahin lamang siya. Kaya ang kailangan, malaman nila anong eksaktong panaginip. Si Daniel mismo ang nakagawa ng lahat ng ito. Now, hindi na pugutan ng ulo itong mga magicians na ito at mga encantador na ito. Hindi na pugutan ng ulo. Siyempre, kung nagligtas sa iyo ay isang kinikilala na, hinangaan nila na ang Diyos ni Daniel ay tunay, sila ay na-convert. Sila ay kumilala kay Yahweh. At dahil dito, they traveled all the way seeking Jesus. Alam niyo, ang isang tao na na-convert, ang isang tao na nakakilala kay Jesus. Amen po. Na-meet niya si Jesus. Nakaharap niya si Jesus. Alam niyo, pag ikaw ay na-convert, you will seek the will of God in your life. Hahanapin mo ang kalooban ng Diyos sa iyo. At itong mga ito, hinahanap nila saan nandoon yung pinanganak na hari ng mga Hudyo. Wise men seek Jesus. Alam nyo, nalalaman ito ng mga religious people, but they don't seek Jesus. Alam nila na pinanganak sa Bethlehem, alam nila kung anong araw pinanganak, kung ano yung probable time na isisilang ito, at alam nila kung saan lugar, but they are not looking for Jesus. Itong kaibahan ng religious people at itong mga dating masama at hindi nakakakilala sa Diyos, na kumilala sa Diyos, na convert. Paminamal ng Panginoon, magandang makita natin ang difference when you are religious and you have a relationship to God. And when you receive the Savior in your life, ito, you will go to number 2. There is joy when the Savior reigns. Ano po yung sabi rito? Tignan niyo po yung awit. This is how it goes. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills, and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Tignan niyo po yun. The Savior reigns. Tama ang first step, we receive Jesus. Pero si Jesus ba ay naghahari sa iyong puso? Kasi pag siya naghari sa iyo, iba yung tinanggap mo si Jesus, iba yung iba siya naghahari na sa buhay mo. Kinilala mo siya bilang hari at Panginoon ng iyong buhay. Kaya ang unang step, receiving Christ. Okay, that's good. But then, after that, kailangan makapagpatuloy tayo and let Him reign in our lives. Ayan natin, maghari siya sa ating buhay. Yung awit natin, maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Pag tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, yun ang ibig sabihin ng Panginoon, siya maghahari sa ating buhay. While He was living here on earth, He just encountered large crowd, napakaraming mga tao, ready na tanggapin siya. They're so willing.
But they were not all ready to let Him take charge. Hindi sila willing na si Jesus maghari sa kanilang buhay. Gagawin pa rin nila kung ano yung balang maibigan nila. So if you try to receive Christ without letting Him reign in your life, kung tinanggap mo si Jesus, tapos hindi naman siya naghahari sa iyong buhay, you miss out on one thing. Joy. Hindi mo mararanasan ito. You see, ang pagiging indecisive mo, okay, and hypocrisy, okay, kasi nagpipretend tayo, ang joy sa ating buhay, hindi natin mararanasan. Mamimiss out natin ang joy. Now, God wants us to have joy. Gusto niya yung unspeakable joy, ma-experience mo, ma-experience ko, ma-experience nating lahat. Now, most of us is doing a lousy job in running our lives on our own apart from God. Paghiwalay sa Diyos, hindi ayos ang buhay. Halimbawa po, sa pagpili ng career. Nakikita niyo ba? Pag-i-enroll lamang sa college, hindi alam kung anong kurso, tapos na ng isang kurso, kukuha na naman ng ibang kurso. Why? Because you have a lousy job in choosing your career. How about running business? Tignan niyo yan. Hindi ka successful sa business. Pero, when you turn to Christ, marami akong patotoo niyan. Ang anak ko isang example ng patotoo kong yan. At alam niyo, pag ipinagmamalaki ko, yung magandang nangyayari sa buhay ng anak ko at sa aming lahat kami, na dating ang buhay namin ay lousy ang aming buhay. Pero, when one turns to Christ, ang liwanag. Kasi siya ang ilaw ng sanlibutan, maliliwanagan ka and you will understand how to run your business. How about choosing the one who you will marry? Sinong pakakasalan mo? Pagpili ng tamang, ito isa napakalaking, lalo't marami ng liligaw o marami kang pinagpipilian. So, choosing who to marry, malimit tayo ay nagkakamali dyan. At kumisan, akala mo yung nagkakamali, pero when you turn to Christ, yung pala ang tama. Kumisan, ang akala nating mali o pinakamasamang pangyayari sa ating buhay, God turns it around for good. Yung dating lousy na pagsasama, makikita natin, nagiging fruitful na pagsasama pag si Kristo na ang nasa sentro ng pagsasama. Amen pa ba tayo? Alam ko marami sa inyo mag-amen sa akin. How about sa pagpapalaki ng anak? How about raising up children? Nakita nito kung paanong we're so lousy sa pagiging magulang sa pagpapalaki sa anak. Ako pa nga nagturo sa mga anak ko ng bisyo. Ako pa nga nagturo kung paano uminom. Ako pa nga nagturo. Pero when I turn to Christ, itinuwid ko sa biyaya ng Panginoon ang mga anak ko na may respeto sa akin bilang ama nila. Nung tanggapin nila, naituwid din yung kamalian na naituro ko sa kanila. See, ano lang ang kaibahan ng lahat ng yon? Pag ikaw ay pinagharian ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw ay hindi pa pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo, it's not too late. Humihinga ka pa ba? Tignan mo nga puso mo kung natibok pa. Pugpug. Pugpug. Tumitibok pa ba? May pag-asa. Pag hindi na yan natibok, wala nang pag-asa. That's it. It is appointed for man to die once and then after that, the judgment. Asa ating lahat ang pag-asa. At tuwing Christmas, at lalo na ngayon, ito po ang message ng ating Kapaskuhan ngayon. Ito pong unspeakable joy. Gusto ng Lord maranasan. Bakit mo kailangan maranasan yan? Ayaw niya na ikaw ay nabubuhay sa kabiguan, sa kalungkutan, sa kamalian. Gusto niyang ituwid ang ating buhay. Jesus knows what will give you joy. Ay wait pa ba tayo doon? Ulitin mo nga yung sinabi ko. Jesus knows what will give me joy. Alam ni Jesus ang makapagbibigay sa akin ng tunay na kagalakan. What is that joy I'm talking about? Ito po yung byproduct ng ating obedience. The byproduct of obedience to Christ. Yun ang magtutulot sa atin ng joy.
Woo! Hallelujah. Amen. Okay, ulitin niyo yan. Okay. What is joy? Joy, byproduct, the result of submission to Christ. Ang ating pagiging masunurin sa Panginoon. And now, this will bring us to the third one. Okay. There is joy when the sinner repents. Pag ang isang sinner nagrepent ng kanyang mga kasalanan, there is joy. Ano ibig sabihin ng repentance? Ano yun po? Ito po yan, tinan nyo sa awit, doon sa Joy to the World. No more let sins and sorrow grows, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow far from curse is found, as far as the curse is found. Dati rin yun. Hindi ko masyadong alam yan eh. Pero, tinan niyo yun. Far as the curse is found. Pag merong sin, merong curse. So, ang ginawa niya, sinolusyonan niya ang sin. No more let sins and sorrow grow. Paano mangyayari ang lahat ng iyon? Napakasimple. Repentance. Takot na takot tayo sa salitang repentance. Parang nakakatakot na salita ang repentance. Satan is a liar. Kaya tinan nyo, sin promises happiness. Kung hindi na yan gagawin. Kaya yan ginagawa, kaya yan ay nagugustuhan ulit-ulitin. Nagbibigay yan ng saya. Nagbibigay yan ng fulfillment ng fleshly desire. Sin promises happiness. Pero ang totoo niyan, kasinungalingan yung lahat ni Satanas yan. Sin delivers sorrow. Pag-uusapan pa ba natin yan? Expert ka na rito. Seriously. Pagdating sa kasalanan, walang hindi expert sa atin doon. Nagdulot ba ng tunay na saya? Lasting joy in your life ang kasalanan, di ba? It brings sorrow. Kalungkutan lang ibinigay. Satan promised Adam and Eve that eating the forbidden fruit would make them wise. They will know what is good and what is evil. They will be like God. Pero sa halip, sin brought a horrible curse and unending regret. Sabi niyo word here, unending regret. Every time we sin, we regret. Tuwing tayo magkakasala, abot-abot ang hinagpis at pagsisisi. Halos hindi ka makatulog nang hihina. Nangangatal ang iyong kalamnan. Nalolobat ang iyong espiritu. Wala ang joy, wala ang liwanag sa buhay mo. Pati ang itsura ng, pagmumukha. Iba. Ba't ganyan ang mukha mo, isang bakol? Ba't ganyan ang mukha mo, nakasimangot? Yan ang nangyari kay Cain. Kung natatandaan niyo si Cain, nung patayin niya si Abel, sabi ng God, why has your countenance fallen? Bakit ka nakasimangot? Bakit ganyan ang itsura mo? It is unending regret. Pero ang promise ng Satan, magiging matalino ka, o magiging okay ka, it's good to be wise, you will be like God. But instead, it delivers sorrow and curse in our lives. Unending regret ang na-experience natin. That's why, ito po, this is what the song is all about. Mang sinabi niya, far as the curse is found. Far as the curse is found. Kasi ang curse, bunga ng kasalanan. Sin always brings a bitter curse, mapait na sumpa ng buhay. At dumadaloy pa ito from generation to generation, namamana sa salinlahi. But there is joy when a sinner repents. Don't let the word repent put you off. Hindi yun. Ito po ang tunay na kahulugan yan. The original Greek word para doon sa word na repent, metanoia. Ibig sabihin po niyan, it simply means a change mind, mabago ang isip. Ano ba ibig sabihin itong nabago ang isip na ito, metanoia na ito? Ano bang ibig sabihin itong repentance? Ito po ang ibig sabihin niya, don't try to overcome sin on your own. Hindi mo kaya.
Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kaya. Isa pa, sa kabila naman, hindi ko kaya. O, baliktarin mo, sabi mo sa kanya, hindi mo yon kaya. Sa kabila, hindi mo kaya. You cannot overcome sin. In order for us to be victorious tungkol sa sin, God overcame sin for us. Tapos yung overcomer, si Jesus, yun pag tinanggap mo, then, tinan niyo po, ma-overcome mo ang sin because you received the overcomer, si Jesus. Sabi niya, in the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Yun ang sinasabi niya. Kaya, huwag tayo. Ang tanggapin natin ay yung ginampanan na niya ito para sa atin. Kung natatandaan niyo yun sa Romans chapter 8, verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa ating likas na kahinaan. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa anyo ng taong makasalanan at sa anyong yon, hinatulan niya ang kasalanan. Anong nais niya? Upang tayo makipag-isa sa kanya at nang sa ganon, tayo ay naging katwiran ng Diyos. Ako ay naging katwiran ng Diyos, ikaw ay naging katwiran ng Diyos. Sabihin mo na malakas, tayo ay naging katwiran ng Diyos. Hindi tayo katwiran ng tao, hindi ako katwiran ko sa sarili ko, ako ay naging katwiran ng Diyos. Woo! Hallelujah! So don't try to overcome sin. Ang tanggapin mo, siya na nag-overcome ng sin. God overcame sin for us. Kaya pag tinanggap mo yon, yun ang tawag yung repentance, nagbago na ang pananaw mo tungkol sa kasalanan. Don't you ever try to overcome sin on your own. We can't. But Jesus Christ can. Kaya siya nagkatawang tao. Yun ang purpose ng ipinanganak na baby sa manger na yan. Amen po tayo dyan. Siya ay purpose niya ng kanyang pagkakatawag tao para i-overcome niya ang sin for you and for me sa ating lahat. Glory to God in the highest. When you repent, you agree with God that what you're doing is indeed wrong. Sabi mo, God, you are right, I am wrong. Yun ang confession. Yun ang repentance. As long as you try to rationalize, pinagagaang mo ang mga kasalanan, ganito yun. Yung stubbornness o yung katigasan ng ulo ay a sin of idolatry. Yun ang reason, mga minamahal ng Panginoon, kung bakit ang mga Christians, hindi sila nasasatisfy. Yung tunay na Christian na tinutukoy ko, sa substitute ng kagalakan. Halimbawa, maglalagay ng parol o maglalagay ng Christmas tree. Okay? Pagkatapos yung Christmas tree ay maraming ornaments, lalagyan ng dekorasyon. But mga minamahal ng Panginoon, yung Christmas tree is a dead tree. Regardless, kahit ito ay plastic, nagagamitin mo taon-taon, plastic. Di hindi totoo, doon palang fake na plastic ginagamit nga natin Napaka-plastic mo naman. Yun ay plastic, hindi tunay na tree. No matter what you do, kahit lagyan mo ng mga ornaments, hindi naman ito lumalaki at hindi ito mamumunga. Very symbolic. Yung Christmas tree is a dead tree regardless, or a fake tree. Okay. So, nire-rationalize natin ang mga bagay sa ating buhay. Rationalization. So, ikaw ay opinionated, yun ang pinagaganda mo. Ikaw ay stubborn, pero ginagamit yung word na opinionated. Ganda, no? Pero yun ay stubborn. Ang opinionated na tao, idolatrous na tao, ina-idolize niya ang kanyang sariling idea. Pag inisip niya, akala niya tama na. So, as long as you try to rationalize that there's nothing really wrong with what you're doing, you cannot repent. Hindi ka makakapag-repent sa iyong inire-rationalize na kasalanan. Palitan mo nga ang pangangalo niya, playboy. Okay? Kahit ano pa itawag mo. Ang iyong pagsusugal, libangan. Ang iyong pagsasabong, libangan. Kahit anong gawin mo, kahit ibahin mo ang tawag, rationalization will not work. And you cannot repent. And if you don't repent, if you don't change your mind about sin with the
acceptance of what really sin is, kung ano man talaga ang kahulugan ng kasalanan, things will be just the same for you. Failure, hardship, frustration. And you can't find real joy. Hindi ka makaka-experience ng tunay na kagalakan. Repentance brings joy in amazing ways. Kung ikaw ay nagbago ng isip. Ay pagbabago, you turn to the victor. You turn to Jesus Christ, ang solusyon ng God para sa atin. Amen po. Ang ikaapat, this will bring us to number 4, to point number 4. There is joy when the truth rules with grace. Okay, basahin natin muli. There is joy when the truth rules with grace. Okay, anong kaibahan? Tinan niyo po. Tinan niyo yung awit. He rules the world with truth and grace and makes the nations prove the glories of His righteousness, the wonders of His love, and wonders of His love. Tinan niyo po yung awit na ito. He rules the world with truth and grace. Okay, papaliwanag ko po ito. Ito po yung last verse na nagsasabi ng patungkol kay Jesus, how Jesus brings joy in our lives. Joy comes because He rules, si Jesus Christ, rules with perfect balance. Okay, amen. Perfect balance of truth and grace. Doon natin mararanasan yung joy. Perfect balance of truth and grace. Amen po. You see, sometimes, truth is not very gracious. Okay. Amen ba tayo doon? Hello, radyo ba tayo? Meron akong alagang bata, si Shine. Ito ay napaka-honest na bata. Alam niya, pag bata nagsasalita, totoo. Okay. At pagka siya nagsasabi, talagang makikita natin yung katotohanan. Okay. Kaya pag siya nagsasalita, wala siyang grace. Truth, walang grace. Pagka ikaw ay pangit, talagang pangit ka sa paningin niya. Hindi niya sasabihin ito na meron ka pang room for grace. Diretso ang sinasabi. At hindi ko na gustong sabihin sa inyo kasi baka may masaktan. Pero naranasan mo na ba na kayo mapagsalitaan ng totoo? Bagay ba sa akin? Naku, napakapangit. Hindi bagay sa iyong kulay, nagmumukha kang malingga, o pakapangit ng kulay, nagmumukha kang ganito at ganon. Okay? Walang grace. Pero alam nyo, ang truth, when you speak the truth with grace, may balance. Napaka-effective. It works. Sa John 1:17, tinan nyo, for the law was given through Moses. Okay, ulitin natin. For the law was given through Moses. But grace and truth came through Jesus Christ. Alam niyo yung word na came? Personalized. He came for you. Jesus Christ came for you personally. Si Jesus Christ. Kaya grace and truth, there is balance in it. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan, ang grace and truth o biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. When you hear someone say, well, I just told you it like as it was. Sinabi ko kung ano yung totoo. Pero alam niyo yung katotohanan, masakit pag hindi ito binigyan ng grace. Halimbawa, tinan niyo po. Kung mahal na mahal mo isang tao, pagkatapos derechahan, sinasabi mo kaagad. Derechahan, nasasabihin mo kaagad. Sabihin mo kaagad sa kanya, ikaw naman ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos mo naman ay kahoy at bato. May matang di nakakakita. Totoo naman yun, di ba? May matang di nakakakita, bibig na hindi nagsasalita, may kamay na hindi nakakahawak, may paang di nakakalakad. Alam niyo, pagka ikaw walang grace, si Apostle Paul, ini-apply niya ito. Nang siya ay pumunta sa Ephesus, ang Epheso ay mga lugar na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos nila doon si Diana. Si Diana nakalagay sa isang napakalaking katedral, malaking church. Okay, na doon sa loob. At yung mga tao, lulong na lulong sila sa idolatry. At ang kanilang livelihood,
Gumagawa sila ng mga imahen at binebenta nila ito. Isang malaking negosyo para sa kanila yan. Nakatulad din ng ibang lugar sa Pilipinas na gumagawa ng mga imahen ng mga tao. Amen pa tayo doon. Alam niyo na yan. Hindi na ako babanggit ng lugar. Ayoko po na maka-offend sa iba. Pero alam niyo, si Apostle Paul, ipinahayag niya ang katotohanan at yung katotohanan nag-prevail doon sa lugar na yon. Kaya yung pagpaka-prevail ni Apostle Paul doon sa lugar na yon, dahil ang pinahayag niya ay ang grace, ang katotohanan, yung truth. At pinahayag niya with grace and it prevailed. Nakukuha niyo ba ako doon? Well, gusto ko pong maunawaan ninyo na hindi ko mo totoo, sasabihin mo kaagad kahit ito'y makasakit, kahit ito'y makaput down, kahit ito'y makapinsala sa reputation ng isang tao. Because you love the person, yung balance of truth and grace, you need to apply. Truth without love, dogmatism. Love without truth, ano yun? Equals to sentimentalism. Okay, emotional lang yan. Okay. But truth with love, yan, truth with love, that is the essence of Christianity. That is the balance of truth and grace. Amen po. Jesus brings joy because He is the perfect balance of truth and grace. Ang isang example niya sa John chapter 8, verse 1 to 10. Basahin na lang po ninyan. Homework natin yan. Nahuli, kinaladkad yung babae, nahuli sa akto ng pagkakasala. Guro, ang babaeng ito, nahuli namin sa akto, very act of committing adultery. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat siyang batuhin. Ngayon, ano po ang inyong masasabi? Ginawa nila yon para si Jesus Christ, mahuli nila yung, magawa nila ng, meron silang ipaparatang sa Kanya. Yun ay trap para sa Kanya. Kahit anong sabihin niya doon, it is a trap. Now, alam niyo, si Jesus hindi kumibo. Sumusulat-sulat siya sa lupa. Pero pinilit siya. Sabi niya, ano masasabi ninyo, guro? Ang ginawa ni Jesus, kumuha siya ng bato. Sabi niya, ang sino man na walang sala sa inyo, siya ang unang pumukol. Yun po'y kautusan ni Moses. Pero ginawa niya, i-balance niya yung kautusan. Sabi niya, ang may karapatan lamang na magparusa ay ang Diyos. Ang may karapatan lamang na humusga ay ang Diyos. Na ikaw na taong makasalanan, sabi niya, ang walang sala, siya ang unang pumukol. Batuhin siya hanggang mamatay. Walang nakahuma. Ngayon, nung wala na silang lahat, tinanong niya yung babae, nasaan na sila? Sabi niya, wala na po. Wala na po sila. Sabi niya, ako man. Nasaan yung mga tao na gustong i-condemn ka? Sabi niya, wala na po. Neither do I condemn you. Ako man, hindi kita kino-condemn. But go and sin no more. That is the balance of grace. Amen po. Yung truth and grace. Ibig sabihin nito, mga minamahal ng Panginoon, alam niya na yun ay kasalanan. Pero kaya niyang i-accept ang makasalanan at ihiwalay ang kasalanan. Ihiwalay niya. Ibig sabihin, pwede niyang i-accept, pero hindi niya inaaprubahan. Go and sin no more. Kung kayo po nasa kasalanan, nakakala mo walang kapatawaran na kasalanan, wala kang joy. Meron kang condemnation. Meron kang guilt in your heart. But God is so gracious at meron siyang perfect balance. Ang pagkakaparito, ang kapanganakan ng Panginoon Jesucristo ay meron siyang perfect balance para sa iyo at para sa akin. He is the way, the truth, and the life. Kaya siya naparito para i-share sa atin ng truth. Ang katotohanan, ang daan, ang katotohanan, ang buhay. At walang makapupunta sa Ama maliban sa Kanya. Mauunawaan natin ang balance ng grace and truth. So, doon sa manger, yung tinatawag natin Belen, meron doon baby Jesus, nandun yung napakaraming animals. Okay? Amen pa tayo doon. At pagkatapos,
in-include paman din ang tinatawag na three kings. Meron daw three kings. Okay. At yun ang nakikita, picture of nativity. Yung kapanganakan na ito ng Panginoong Kristo. Now, dito po sa nativity, merong isang tatay na gumawa siya nito, gumawa siya nung Belen, at pagkatapos nandun si baby Jesus, nandun yung mga animals. Meron siyang anak na lalaki, yung anak niya, may dala-dala siyang dragon. Tapos, yung dragon, inilagay niya doon. Sabi niya, anak, wala pang dragon nung time na yon, nung isinilang ang Panginoong Kristo. Okay, sabi niya, nauna na yung mga dragon na yan. Wala nang dragon sa ating kapanahunan ngayon. Sabi niya, so, kinukwento siya, na-disappoint yung bata. Pero dahil sa kanyang grace, isinama na rin niya yung dragon doon sa kanilang Belen, sa nativity. Kung titingnan natin ang buong katotohanan. Dito sa Revelation chapter 12, verse 1 to 5. Okay, tinan ninyo. Now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head, a garland of 12 stars. Yun nato kay Virgin Mary, nado niya meron 12 stars. Hindi naman po na intended ng God na yun. Meron pong mga meaning ang lahat ng yan. Yung 12 stars. Okay, now, then being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. And another sign appeared in heaven, behold, a great fiery red dragon, having 7 heads, and 10 horns, and 7 diadems on his heads. Okay. He still drew a third of the stars of heaven. Kinumbinsi niya yung ikatlong bahagi ng stars in heaven. Ang ibig sabihin yung mga anghel. Ito po ang nangyari doon, nagkaroon ng cataclysm. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. Okay. Ito po ang nasa Revelation. Ibig sabihin po nito, yung dragon, yung bata, may katwiran siya na ilagay yung dragon. Okay, ano man po. Pero una-una, anong pagkakamali dito sa ginagawang Belen ng mga tao? Ano po, tinan nyo. Kasi tayo, nai-misinterpret. Ginagaya natin yung mga nangyari nung sa una at itinuro sa atin ng mga ninuno natin. Tulad ng ang Christmas ay parol, Christmas tree, okay. Christmas lights, ornaments. So, she bore a child, a male child. So verse 5, she bore a male child who was to rule all the nations with a rod of iron, and her child was caught up to God and His throne. Okay, tinan niyo po yan. Aking papaliwanag ito. Kaysa tagalugin natin para mas maliwanag sa lahat. Sa Revelation. Kasi yung sabi ng tatay niya, doon sa bata, sabi niya, hindi ba bagay na lagyan mo ng dragon? Wala ka pa nakitang Belen na may dragon. Okay. Sa kasunod nito, lumitaw sa langit ang isang agilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak. Kahit napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Simbolo ng kapangyarihan. Okay? Yung mga sungay niya. Now, sinaklot ng kanyang buntot 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa mga iyon sa lupa. Ito po yung nangyaring cataclysm. Kaya nung naandun si Eva at si Adan, ay naandun na yung diablo, naandun na yung ahas. Kasi bago pa sila, tinapon na muna sa lupa. At maaring ito po yung missing link, ito po yung missing doon sa Genesis 1 at saka Genesis 2. Ito yung missing, yung pong Big Bang Theory na tinatawag. Ito po yung nagkaroon ng ang lupa ay nawala ang mga dinosaurs, nawala yung mga malalaking hayop noong unang panahon. Pagkatapos ay tumayo sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito isilang. At ang babae nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito, sabay-sabay, ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamagitan ng kamay na bakal with authority.
Tayo niyo po, maghahari sa lahat ng bansa. Will rule the nations. Okay? With the rod of iron, ang kanyang mga kamay na bakal. Anong tinutukoy dito? Mga minamahal ng Panginoon. Sa ating panahon ngayon ng COVID, maski kahit pa ang vaccine, parating na daw, hindi malaman kung April o first quarter pa ng year 2021, pero hindi lahat kasi hindi kayang bakunahan ang buong bansa. Ito pa ang isang problem. Ito pa ang isang problem natin na nagkakaroon tayo ng agam-agam, hindi makumpleto ang ating joy. Alam niyo pa, paanong ekonomiya? Habang ang vaccine paparating pa, sa ibang bansa ay may panibago ng strain ng virus. Ibig sabihin, itong inimbento nilang vaccine, baka hindi na tumalab doon sa iba na nag-mutate itong virus na ito. So, ibig sabihin, kailangan na naman gumawa ng iba pang vaccine. So, meron na namang isipin ang mga tao. At ang gobyerno, iisip na naman ito ng iba't ibang step na hindi nila maintindihan na nakaka-confuse. Narong ang motorsiklo, lagyan ng harang, napakaraming naglalaba lamang doon sa bahay nila, sa tapat lang ng bahay, na wala naman silang bahay, wala naman silang laundry room. Sasawayin, kung ano-ano ang kanilang ipatutupad. Please don't get me wrong. Don't get me wrong. Ginagawa ng gobyerno ang lahat ng kanyang magagawa para sa inaakala niya na makatutulong sa tao, kapos, kulang. Alam nyo, yung ating hang-ups, yung ating mga dalahin, yung mga kabigatin natin tungkol sa gobyerno, yan ang nilutas ng Diyos sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Magkakaroon tayo ng gobyerno, a perfect government, na itong gobyerno na ito, pag ito'y ating natanggap sa ating buhay, itong solusyon ng Diyos sa frustrations ng human government. Frustration ng tao sa human government. For unto us, sa Isaiah 9:6, tingnan niyo po, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor. Hindi ito magka-counsel o hindi ito magdidesisyon o hindi ito gagawa ng plano para sa bayan na paiba-iba. Wonderful Counselor. Amen po. Yun ang kanyang pangalan. His name will be called Wonderful Counselor. Siya ang solusyon sa ating frustration sa human government. He is mighty God. He is powerful. Sa kanyang decision, sa kanyang mga pamamaraan, He is mighty. Wala siyang hindi magagawa. He is everlasting Father. Ang kanyang pagiging Ama para sa atin, mga minamahal ng Panginoon. Kung tayo man ay nagkaroon ng imperfect fathers, siya ay everlasting Father. Napakabuting Ama. At siya ay Prince of Peace. Never again na ikaw ay makakaroon ng kaguluhan. Basahin natin muli. For unto us, ready, okay, go. For unto us, a child is born. Unto us, a son is given. And the government will be upon his shoulder. And his name will be called, itong klase ng government na ito, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Siyang solusyon sa frustration ng humankind sa kanyang human government. And don't get me wrong, please. Ginagawa ng ating human government ang abot ng kanyang magagawa, pero naandun pa rin ang kanyang limitation. But the government of the Lord Jesus Christ will prevail. Ang kanyang counsel will prevail. Ang kanyang kapangyarihan as mighty God will prevail. Ang kanyang pag-ibig at pagkalinga as everlasting Father will prevail. Siya ay Prince of Peace. Ang kaguluhan nating dinaranas, peace will prevail. True joy will be yours this Christmas if you will receive Christ with all of your heart.
Repent of your sins. And allow Jesus to reign in your life. Hayaan mo siya maghari. Huwag mo siyang tanggapin lamang bilang salbabida na pag hindi mo siya kailangan na iitsa mo na at iiwanan mo na. Allow Him to reign. Receive Him as King. And let truth and grace rule in the name of Jesus. We need to look beyond the tinsel and lights and see the real cause of joy. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Manalangin po tayo. Oh, Heavenly Father, mahal na Ama, patawarin niyo po kami. Paikot-ikot po kami sa aming uri ng pamumuhay. Kumilala kami sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas pero hindi namin sa ginawang Panginoon at Hari ng aming buhay. Nais niya kami ipagharian sapagkat siya ang nakakaalam ng tunay naming kailangan. Ngayon pong kapanahon ito ng Kapaskuhan, bagamat hindi po ito ang araw ng Kapaskuhan, allow us, Lord, to experience joy in our lives. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tanggapin namin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Para sa iba sa inyo na first time lang nakinig, sambitin niyo po ang panalangin ito na parang inyong panalangin. Mahal na Hesus, maraming salamat po. Hindi pa man ako isinisilang. Inihanda mo na ang buhay ko para sa buhay na walang hanggan sa piling mo sa pamamagitan ng iyong anak. Ayoko pong malampasan ang opportunity na ito. Binubuksan ko po ang aking puso para sa Kanya. Buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po siya bilang aking Panginoon, tagapagligtas at Hari. Maraming salamat po, Lord. Sa kaloob mo sa akin na buhay na walang hanggan at hindi lamang buhay na walang hanggan. Ang nais mo sa akin, maranasan ko ang walang kapantay na kagalakan sa pamamagitan ng paghahari ng Panginoong Jesucristo sa aking buhay. Maraming salamat po, Lord. I claim victory. Thank you, Lord, for the joy that Christmas brings to my life. Maraming salamat po, Father. In Jesus' name. Amen. At nawa po, Father, ang lahat na nakikinig na narito, oh Lord, ay matandaan nila, laging sumagi sa kanilang mga puso at isipan. Receive Christ, repent of our sins. Ano po ibig sabihin nito? Mahal na Panginoon, ang ibig sabihin ng repent, you turn around. Ang tanggapin natin ay yung nag-overcome sa sin. God overcame sin for us. Receive Jesus Christ and allow Him to reign in your life. And let truth and grace rule in balance. In Jesus' name. Amen. Bago po tayo magkahiwa-hiwalay sa last message na ito sa taong ito, nais ko pong buong puso na tanggapin ninyo itong aking benediction para sa inyong lahat. Tanggapin niyo po ito na may pananampalataya. Ready? Okay. Hallelujah. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Makita-kita tayo muli sa unang linggo ng taon, ng year 2021. God bless you all.